الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinupuri po natin palagi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat po sadyang napakapalad natin mga kamusliman. Nalilikha tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na pumipintig sa ating mga puso ang walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. La ilaha illallah. Kaya sino man pong ginabayan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay wala pong makapagliligaw sa Kanya. At sino man po ang iligaw ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay wala pong makapatlunubay sa Kanya maliban lamang po ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganoon na lamang po tayong mga kamusliman ang pasasalamat natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha niya tayong mga Muslim at hindi mga hindi mananampalataya. Ako po ay sumasaksi na si Propeta na si Allah subhanahu wa ta'ala o walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod tanging nag-iisa ang walang kaambal sa pagsamba sa Kanya. At ako naman po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang pinasugo at sumakaliya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din po sa kanyang mga pamilya at mga kasamahan. Muli po ay binabati na naman po natin ang mga kamusliman na ating mga kapatiran sa pananampalatayang Islam ng minsan ng napakagandang pagbati. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sumainyo ang kapayapaan at habag ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pagpapala. Hindi po para sa ating pong mga kababayan na hindi pa po mga Muslim na patuloy pong sumasaliksik sa araw ng Islam at naghahanap po sa katotohanan ng pananampalataya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naway pagpalain po kayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa tama at matuwid na landas ng patnubay. Muli po ay naririto na naman po tayo muli sa kapahintulutan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang magsama-sama na naman po tayo sa programang Islam ang Liwanag na mapapakinggan po tuwing linggo sa ganap po na oras na 1:00 hanggang 2:00 po ng hapon dito lamang po sa himpilang 792 GBM Radio. At para naman po sa mga nagnanais na mapanood tayo at mapakinggan live po sa pamamagitan ng via Ustream ay katukin nyo lamang po ang www.ustream.tv/channel/GBAM. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalatayang Islam na nagmamalasakit po sa ating mga kapatiran at sa ating mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod na maasahan at mapagkakatiwalaan po, Imam Salih. Para po sa mga nagnanais magtanong sa ating programa hinggil sa ating mga pinapaksa o mga nakaraang paksa o anuman po ang inyong nais itanong, sabihin po, iba na po ngayon. Anuman ang gusto nyo pong nais itanong, kung kaya po natin sagutin ay sasagutin natin. Kung hindi naman po ay itatanong po natin sa iba upang mabigyan ng katugunan. Ay mag-text lamang po kayo sa
0949-741-3928. Inuulit ko po, 0949-741-3928. At siya nga po pala, para po sa mga tagapakinig natin, na kung nais niyo pong mapakinggan at mapanood ang mga nakaraan nating mga programa dito sa programang ito, Islam ang Liwanag, ay katukin niyo lamang po sa inyong internet, pumunta lang po kayo sa YouTube, at i-type niyo po ang Imam o Saleh Biray po, Saleh Biray. At matatagpuan niyo po at makikita niyo po doon ang ating mga nakaraang paksa. Po, type niyo lang po sa YouTube ang Saleh Biray. Ang programa pong ito ay isang kagandahang loob po mula sa isang kapatid natin sa pananampalatayang Islam na nandyan po sa bansang UK. Naway pagpalain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang siya sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Rabbil Alamin. Sige po. Ano nga po ba ang paksa natin ngayon sa araw na ito? Of course po, ipagpapatuloy natin ang huling bahagi ng ating pinapaksa hinggil sa dua. At sa araw pong ito ay dalawa na lamang po ang papaksahin natin. Bakit hindi tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga paghiling o panalangin o mga dua sa Allah subhanahu wa ta'ala? At pagkatapos po ay papaano ba ang tamang paraan ng pagsusumamo o pagdudua sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Po, para po magkaroon tayong magkaroon tayo ng edukasyon, tayong mga kamusliman kung paano tama sa tamang pamamaraan ang ating pagdudua sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gaya na nasabi natin, na kapag mayroon nagdudua sa Kanya, ay dinidinig niya ito. Gaya na sinabi niya sa chapter 40, verse 60, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At ang inyong Panginoon ay nagwika, dumalangin kayo sa akin, diringgin ko ang inyong mga dua o mga panalangin o pagsusumamo sa akin. Malinaw. Malinaw na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na dinidinig niya ang mga tumatawag sa kanya, humihingi sa kanya. Ngunit, bakit kaya hindi tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagdudua sa Kanya? Ano kaya ang dahilan? Ang sabi ni Sheikhul Muhammad Saleh Ibn Uthaymin rahimahullah, kapag aniya ang isang tao ay tumatawag siya sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi siya tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang katotohanan ay mayroon siyang problema hinggil sa versikulong binasa. Kung saan ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na diringgin niya ang mananalangin sa Kanya. Ang mga magdudua sa Kanya ay didinggin niya. At batid natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay perpekto at ganap na naririnig ang ating mga parambitan sa Kanya. At alam natin ang Kanyang pangako ay hindi niya binabali. Ang sagot po dito ay Uthaymin rahimahullah, dahil hindi mo nakamit ang kondisyon ng pagdudua, kaya hindi ka dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mayroong nagaganap sa iyong sarili na kung saan nagiging bakod upang hindi ka pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At magbigay po tayo ng mga 4 na halimbawa, baka hindi po kasyahin ang ating oras. 4 na halimbawa kung bakit hindi dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. Kumuha na po kayo ng inyong mga panulat at mga papel. Sapagkat po napakaganda ng ating papasahin. Una pong dahilan ay kung bakit hindi dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. Dahil ang ating hanap buhay ay haram. Ang ating mga pambili ng mga pagkain ay mula sa haram. Ang ating iniinom ay mga haram. At ganoon din ang ating mga binibihis sa ating sarili. Kapag tayo nagdudua, suot-suot natin ang mga bagay na haram. Sa ganito po, mga kapatid ko sa pananampalataya, ito po ang bakod
kung bakit ka hindi dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga pagsusumamo sa Kanya. Tunghayan natin ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit kumulang sa ating naiintindihang wika, ano yan? Isang taong naglalakbay kung saan ang kanyang buhok ay magulo at siya'y nababalutan ng alikabok, ibig sabihin sa disyerto ito naglalakad, naglalakbay. Pagod na pagod. Ang taong ito ay itinaas niya ang kanyang mga kamay sa kalangitan at nagsabi, O aking Panginoon, O aking Panginoon, ibig sabihin nagdudua siya. Subalit papaano ito tutugunin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang pagkain ay haram, ang kanyang iniinom ay haram, at ang kanyang kasukutan ay haram. Source natin. Muslim. Hadith number 1015, Ahmad 8148, Tirmidhi 2989, At-Tirmidhi 2770. Sa kasong ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang tugon sa dua ng taong ito. Dahil kung papansinin natin, ang dua ng taong ito ay taglay upang ang kanyang dua ay tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Bakit? Sapagkat una, ang taong ito ay pagod sa paglalakbay. At nasa matindi siyang pangangailangan. Alam natin kapag matindi ang pangangailangan natin na tumiling tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ibinibigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi ito tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala sanhi ng haram sa kanyang katawan. Yan mga kapatid, yung mga nahihilig sa mga haram na ipapasok sa ating mga sikmura, makinig ka kapatid. Hindi dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga panalangin. At alam mo ba kapatid ko sa pananampalataya na ang pagdarasal, ang sala ay karamihan dito ay mga dua. Dua. Kapag ikaw ay nag-istifta, opening dua, o kaya naman istihada, sabihin mo, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya Allah, ako'y nagpapakup sa iyo laban sa sinumpang sa taas. Humihiling ka sa Allah. Ang kalahati ng Al-Fatiha ay dua. Ang pagsabi ng Amin ay dua. Pagsabi mo ng Sami Allahu liman hamida, Rabbana alhamd, ay dua. Kapag ikaw ay nagpatira pa, ay maaari ka rin magdua. Kapag ikaw ay nagtasyahud, ito rin ay dua para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. At bago ka magtaslim, mayroong dua. At mismo ang taslim ay dua. Paano didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagdarasal? Karamihan dito ay dua kung mayroong kang haram sa katawan. Ibig sabihin kapatid, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang may haram na taglay sa kanyang katawan, 40 araw at gabi na hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga gawa. Bakit? Sapagkat anumang iyong ginagawa na mabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong kang hinihingi. Of course, kaya ka magsasala, magsasadaka, magpapasting, maghahajj, magsazakat at iba pa. Dahil mayroong kang hinihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapalit, habag, kapatawaran at paraiso, ilayo kanya sa impyerno. So paano ka didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong magagandang niya na ito kung ang iyong katawan ay puno ng haram, binubuhay mo ang iyong haram at pinalalaki sa haram? Kawawa ka kapatid. Kapag hindi mo tinigilan ang haram na iyaan kapatid at nadatnan ka ng kamatayan kapatid, maniwala ka kapatid, sa araw ng paghuhukom ay luging-lugi ka. Wala kang maipapakitang gantimpala sa iyong mga ginawa hanggat mayroong kang haram sa katawan. Kaya kapatid, magsumikap kang tanggalin ang haram sa katawan upang sa ganun ay hindi naman masayang ang iyong pagpapakahirap na pagsamba na ginagawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na dahilan sa maglalakbay na ito, hindi tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagamat na sa kanya ang mga taglay na dapat hindi tanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua. Ang pagtaas ng kamay, kung saan ito ay uri ng pagdua na hindi tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa hadith
inabot na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, higit kumulang sa ating naintindihang wika, na ang sino mang nagdudua na tinaas niya ang kanyang kamay at ang mga palad na ito'y nakaharap sa kanyang mga mukha at humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi ito tatanggihan ng Allah. Ngunit kahit na ito ay nakataas ang kamay, bagamat hindi ito tatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit mismo ikaw kapatid, binakuran mo ang iyong sarili upang hindi ka pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa haram. Yan katindi ang haram. Yan ang mga kamusliman na mahilig sa riba, kapatid, yan ay haram. Lahat ng ipagkahanap buhay mo na mula sa riba at kakainin mo dyan, iinumin mo dyan, ay haram. Magising ka, kapatid. Okay. Isa pa, ang dua ng mga mandalakbay ay hindi rin tinatanggihan ng Allah. Sinabi din yan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua ng mga mandalakbay, pero walang epekto ito dahil sa haram. At isa pa, siya'y nananawagan lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang nananawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay dinidinig niya ito, ngunit walang epekto ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapatid, upang dinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong dua, ay kailangan natin ang tamang kondisyon. Mayroong tamang kondisyon. Pinaksak na natin yan kung paano dinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagdua. Katukin nyo lamang po ang Salih Biray sa inyong internet. Punta kayo ng YouTube, katukin nyo ang Salih Biray at makikita nyo dyan unang-una part 1 po ng dua ay mapapag-aralan nyo po dyan. Paano didinggin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua. Ibig sabihin, kapatid, dahil sa haram ay hindi tayo pinakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang dahilan kung bakit tayo hindi tinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilisan natin ang konti. Baka mabitin itong oras natin. Dahil ang ating mga dua ay sobrang mabalasik. Mabalasik na dua at makalamang na dua. Mapaglamag na dua. Ibig sabihin na mabalasik dahil hindi tayo agad tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron din tayo topic yan, part 2. Bakit hindi agad-agad tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua? Kahit nyo lang po sa Liberay, sa inyong YouTube, sa internet, part 2. Makikita nyo kung bakit hindi agad tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua. Dahil hindi agad tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua, ay nagiging mabalasik na siya, nawawalan siya ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinupuwersa niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging mabagsik siya sa kanyang paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay nagdudua na yaong bangduang gawaing makalapang. Kapatid ko sa kumanan pagkay, ano mang ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay labag sa kanya. At ano mang labag sa Allah, ito ay hindi tutugunin ng Allah. Abay, huwag kang magdua ng masama. Huwag kang magdua, kapatid. Tulad ito ng isang taong nagdua sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tulungan siya na gumawa ka ng haram. Magdudua ka sa Allah, nagawa ka ng haram. Sabihin mo, Ya Allah, tulungan mo ako na pasukin ko ang bangkong ito. Pagagawa ko ng masjid, Ya Allah. O kaya siya ay magdua na, Ya Allah, bigyan mo ako ng habang buhay sa mundong ito hanggang sa araw ng paghukom upang sambahin kita, Ya Allah. O kaya, Ya Allah, ituro mo sa akin o pahintulot mo sa akin na malaman ko ang lahat ng al-ghaib, mga bagay na hindi nakikita, mga mapanglabis na dua. Hindi yan dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, kung bakit hindi dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua, dahil ay duda ka sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Humihingi ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit duda ka. Nagdududa ka na. Baka hindi rin kayang ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ito, kapatid. Maniwala ka. Hindi ka pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat ikaw ay nagdududa sa paghingi mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay may halong pagdududa sa iyong puso sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dahilan kung bakit hindi ka dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay duda ka sa Allah. At panghuli,
Apat, hindi dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga dua dahil puno ka ng paglabag sa Allah, labis ka ng magpagawa ng kasamaan, at hindi ka marunong man magtawba. Sinabi kay Ibrahim ibn Adam, rahimahullah, anong mga tao sa kanya? Anong nangyari sa amin, Ibrahim bin Adam? Bakit ang aming mga dua sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya ito tinutugon? Hindi niya pinapakinggan? Sinabi ni Ibrahim bin Adam, dahil alam niyo ang Allah, ngunit ayaw niyo siyang sundin. Yan. Alam niyo ang Allah, ngunit ayaw niyo siyang sundin. Alam ninyo ang kanyang sugo, ngunit ayaw ninyong sundin ang kanyang sunnah. Alam niyo ang Quran, subalit hindi kayo kumikilos ayon sa Quran. Kumakain kayo sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit kayo ay hindi nagiging mapagpasalamat sa Kanya. Alam niyo ang paraiso, ngunit hindi ninyo ito hinahangad at pinaghahandaan. Alam ninyo ang impyerno, subalit ayaw ninyong umiwas dito. Alam ninyo si Shaitan o si Iblis, subalit hindi nyo ito kinakalaban, bagkus ay sumusunod kayo sa kanyang mga gawain. Alam ninyo ang kamatayan, subalit hindi ninyo ito pinaghahandaan. Naglibing kayo ng mga patay, subalit ito ay walang epekto sa inyo. Paano diringgin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga dua ay tadtad kayo ng kasamahan sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan mo kapatid ay magtawba upang ikaw ay pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lang po ang mga dahilan na ibinigay natin. Ilan lamang yan? 4 po. Next ay dumako po tayo kung paano ang tamang paraan sa pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan, magandang kaugalihan. Magandang kaugalihan sa tamang pamamaraan ng pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Una kapatid, sulat mo kapatid. Unang-una ay sa Allah subhanahu wa ta'ala ka lamang mananawagan. Yan. Sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Kanya ka lamang hihiling. Di ba sinabi natin kanina? Na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Manawagan kayo sa akin, sinabi ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, at kayo ay aking titinggin. So, ibig sabihin ay rumekta ka kapatid. Huwag kang dadaan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasugo ng Allah, pumunta ka sa puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag kang dadaan kapatid. Huwag kang dadaan kalinuman. Rumekta ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, naririnig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kailangan ng tagapamagitan. Tumawag ka sa Kanya lamang. Huwag kang gagawa ng tagapamagitan, ito ay magiging bakod din upang pakinggan ang iyong dua. Hindi ka pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay gumamit ng tagapamagitan. Rumekta ka kapatid. Naririnig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya ka lamang magdudua. Sa Kanya lang. Irerekta mo ang iyong dua. Ya Allah, Rabbana, Allahumma. Huwag kang gumamit ng tagapamagitan. Yan ang totoo. Yan ang unang gagawin mo kapatid. Sa Kanya mo lamang ipopokus ang iyong intensyon na sa Allah subhanahu wa ta'ala ka lamang magdudua. Wala nang iba. Rerekta kang tatawag sa Kanya. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tumawag ka sa akin, pakikinggan kita, diringgin kita. See? Malinaw. Tumawag ka sa akin at tutungin kita. Ibig sabihin, naririnig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa kapatid. Pangalawa. Na paraan sa pagdudua ay purihin mo muna ang Allah subhanahu wa ta'ala at magbigay ka ng salawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, yung paghihingi ng blessing sa Allah subhanahu wa ta'ala para kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang mga salawat, yung mga tanyag, mga kilala at mga hiksi. Ang salawat, sabihin natin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasalatu wasalam. Yan. O kaya, Allahumma sayyidina Muhammad. Yan. No? So, magbigay ka ng pagpuri sa Allah at magbigay ka ng salawat sa Allah subhanahu wa ta'ala bago ka mag-umpisang magdua. Yan. Halos karamihan sa mga eskolar ay sumasang-ayon na rekomenda na purihin muna ang Allah subhanahu wa ta'ala at magsalawat sa kanyang sugo bago magsimulang magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa,
Sinabi ni Fudala ibn Abid radhiyallahu anhu, narinig ng sugo ang isang taong nagdudua sa kanyang sala. Narinig ito ng sugo. Nagdudua ang isang taong ito nang walang pagluwalhati sa Allah at walang pagsalawat sa kanya. Sa ganito ay sinabi ng sugo sa taong ito, Ajilta ayuhal mustari. Ajilta ayuhal mustari. Ikaw ay nagmamadali sa iyong pagdarasal o panalangin o pagsusumamo o pagdudua. At ang sugo ay muli narinig niya ang isang taong nagdarasal. Nagdua ito, niluwalhati niya muna ang Allah subhanahu wa ta'ala at nagbigay salawat sa sugo. Sa ganito, ang sugo ay nagsabi sa kanya, ad-du'a tuhab wasal tu'ta. Ang dua ay tinubod at humingi at ikaw ay bibigyan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, dahil niluwalhati ang Allah at sinalawat ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dua ay tinubod at humingi ka at ikaw ay bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mula kay Tirmidhi at ito ay sahih o hasan na hadith. Yan. Kailangan magsalawat muna tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din isinalaysay ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Habang ako'y nagdarasal, habang si Abu Bakar at Umar radhiyallahu anhum kasama ng sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang ako ay umupo, nagsimula akong magpuri sa Allah at nagbigay salawat sa sugo. Sa ganito, ang sugo ay nagsabi, humiling ka at ikaw ay bibigyan. See? Ganito kaalaga ang salawat at pagluwalhati sa Allah. Humiling ka at ikaw ay bibigyan. Nung isa kanina, hindi nagluwalhati at nagsalawat, nagmamadali ka sa iyong pagpapanalangin o pagdua sa mga Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya salawat. Nagmamadali daw ang taong ito. Next, kapag tayo ay magdudua, tulad ng binasa natin kanina, ubod tayo ng sama, kaya hindi tayo pinapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan maggawa muna tayo ng taubatan nasuha. Matapat na pagtatawba. Magtawba muna tayo, kapatid. Dahil ito'y nagiging silbing bakod upang hindi tayo pakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ginagawa natin ang isang bagay na pinagbabawal niya, ay nagagalit siya sa atin. So kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay galit ito sa atin, kahit naman tao ay, kapag siya ay galit sa iyo, hindi ka niya pakikinggan. Ngunit kapag ikaw ay humingi ng tawad, pasensya sa taong ito ay natutuwa. Ngayon, humiling ka sa kanya, ay bibigyan ka niya. Lalo na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag siya ay nagagalit sa iyo dahil gumagawa ka ng mga kasamahan at humingi ka ng matapat na pagsisisi, take note po, matapat na pagsisisi. Hindi yan ang pagsabi ng stagpirwa din. Ngunit hindi mo naiintindihan ang sinabi o kaya naman naiintindihan. Ngunit wala namang kabalak-balak na iwanan ng kanyang hinihinging tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, magtawba ka, matapat. Yung hindi mo na uulitin at naririmarim o nagagalit ka kapag naalala mo nagawa mo. Yan. So, kailangan magtawba. Ito ay matatagpuan natin sa kasaysayan ni Propeta Yunus alayhis salam, kung saan ito ay kabilang sa tinatawag na isang uri na mataas na panalangin. Ang pagdudua ni Propeta Yunus alayhis salam. Matinding pagsisisi ang malalarawan natin sa kanyang ginawa, sa kanyang kasaysayan nung nasa loob siya ng isda. Basahin natin sa chapter 21, verse 87 hanggang 88 mula sa ating naiintindihan dito. 87, 88. Chapter 21, verse 87 hanggang 88. At alalahanin si Dunnun o Jonah, Nus, nang siya ay lumisan na napupuot, na nag-aakala na siya ay hindi namin susubukan sa mga kapahamakan na mangyari sa kanya. Kaya siya ay nanambitan sa mga oras ng kadiliman alalakbaga, sa kalaliman ng gabi, sa kadiliman ng ilalim ng dagat, at sa kadiliman ng loob ng isang isda ay nagsabi, La ilaha illa anta. Walang iba pang Diyos na karapat-dapat sambahin o pagkukulan ng pagsamba maliban sa iyo. Higit kayong maluwalhati sa lahat. Katotohanan, ako ay nakagawa ng kamalian. Yan.
nagsisi. Nagsabi siya, katotohanan ako ay nakagawa ng kamalian, kaya tinugod namin ang kanyang panambitan at iniligtas siya sa kapighatian. Sige kapatid, siya ay nagsisi, inamin niyang siya ay nagkasala, sa ganito ay tinugod siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang dapat na gawin natin ay pumilang lang tayo sa Allah. Tapos magsalawat, magluwalhati sa Allah at magsalawat kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at sabayan natin ng pagsisisi bago tayo magsimula sa ating gustong hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Next. Report. Dapat ikaw ay nasa kalagayang mapagkumbaba kapag ikaw ay nagdudua. Dapat ikaw ay nasa kalagayang mapagkumbaba nang may kasamang pag-asam. Take note kapatid, may kasamang pag-asam at takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong dua. Tulad na sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 21, verse 9. 21, verse 9. Chapter 21, verse 9. Kaya't dininig namin ang kanyang panambitan at iginawad namin sa kanya si Juan, sabihin kay Zacarias naman to, alayhi wasalam. Si Yahya, tinutukoy dito. Kaya't dininig namin ang kanyang panambitan ni Zacarias, at iginawad namin sa kanya si Juan o si Yahya. At aming pinagaling ang kanyang asawa para sa kanya. Katotohanan, sila ay lagi ng maagap sa paggawa ng mabubuti at sila ay laging naninigluhod sa amin ng may pag-asam at pangamba. Yan. Lagi kang may pag-aasam kapag nagdudu ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at may kasama itong takot sa Kanya. Natatakot ka sa Kanya. Abay, huwag kang tawag ng tawag sa Allah subhanahu wa ta'ala kung saan wala kang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng Kanyang ipinagbabawal ay ginagawa mo, abay, hindi ka pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat natatakot ka sa Kanya. Kapag ikaw ay umihilig sa Kanya, ikaw ay Muslim na mahindat at magkindakot sa Kanya. Yan. Next, number 5. Tamang paraan ng pagsusumamo. Magandang kaugalian. Hinggil sa pagsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan umiling. Umiling na may kasamang katiyakan at katatagan. Yang huwag mong sabihin, O Allah, bigyan mo ako ng ganito kung nanaisin mo, bagkus ay maging matatag at maniwala ka na ikaw ay tutulungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga dua. Huwag kang magsabi ng Ya Allah, bigyan mo ako ito Ya Allah kung nanaisin mo Ya Allah. Ya Allah, sana nagkaloob mo sa akin ito Ya Allah kung nanaisin mo. Huwag ka ba? Tiyakin mo na ikaw ay tutugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dapat mong ilagay sa iyong puso. Yaong bang ikaw ay nakatitiyak na ang iyong dua ay nagpapakita na ibinibigay mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng iyong tiwala sa Kanya. Kung saan batin mo siya ay ganap na nakakakita at nakaririnig sa iyo sa mga hinihiling mo sa Kanya. Gaya ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idza da'awtumullaha fa'azimu bid-du'a. Wala yakuluna ahadukum in syi'ta fa'atini. Kapag kayo ay humiling sa Allah, sa makatwid ay magdeterminado ka sa iyong dua at huwag hayaan na sabihin kung nanaisin mo, bigyan mo ako. Katotohanan, walang makapamimilit at makakapuwersa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Next. Number 6. Ipagpilitan mo ang iyong dua, kapatid. Ipagpilit mo sa Allah ang iyong pagdudua. Tulad ba ng isang taong kapag ikaw ay mayroon halimbawang kaalitan, ngayon nagkaroon ka ng problema, na hospital ang iyong anak,
Wala kang malapitan maliban lamang sa Kanya. Siya'y mayroong kakayahan at marangya sa buhay. Maliban sa Kanya ay wala kang malalapitan sa iyong kaalitan nito. Sa ganito, ikaw ay pumunta sa Kanya. Bagamat ikaw ay mayroong pride, ay tinanggal mo ito para lamang sa iyong anak, sa iyong kailangan. So pumunta ka sa taong ito at humingi ng tawad at pinilit mo siya na ikaw ay pahiramin niya ng salapi upang may pagamot ang iyong anak. Ganito rin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pilitin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga dua. Nararapat tayong magduwa sa Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pagsasawa, paulit-ulit sa ating mga hinihiling sa Kanya. Ito ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba at katapatan sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad lamang yan, kapatid. Kapag mayroong tao sa loob ng tahanan, kumatok ka at hindi ka binubuksan, magpatuloy kang kumatok. Dahil sa bandang huli ay mayroon din makaririnig sa iyo at ikaw ay pagbubuksan. Yan, ganyan yan, kapatid. Hindi naman maaaring magdamag kang kumatok ay walang makarinig sa iyo. So, ibig sabihin, huwag kang magsawa, kapatid. Magpumilit kang, ilapit mo palagi ang kailangan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang ito sa mga magandang kagwalian at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ang ganitong uri ng pagdudua. Pinipilit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga pagdudua. At ito ay mula sa hadith ng Tabarani. Mula ito kay Aisha radhiyallahu anha. Yan, kapatid. Pinipilit mo Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagdudua. Next. Magdua sa lahat ng panahon. Ito man ay nasa kalinawahan at kahirapan. Huwag kang magdua, kapatid, kapag mayroong ka lang kailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tsaka mo nakakalimutan ang Allah subhanahu wa ta'ala, at pag nagkaroon ka uli ng problema, tsaka ka na namang hiling sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag, kapatid. Araw-araw, oras-oras ay mayroon tayong pangangailangan sa Allah subhanahu wa ta'ala, tayo man ay nasa kaginawahan at kahirapan. Kaya't manalangin tayo, humiling sa Kanya, ito man ay nasa panahong kaginawahan tayo at kahirapan. Sapagkat isinalay sa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng subong, sino mang nalulugod na ang Allah ay tutugon sa iyong mga dua sa panahong kahirapan at kalamidad, at pagkatapos kayo ay tatalikod sa pagdua sa panahong kayo nasa maluwag na kalagayan. Yan ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag, kapatid, huwag kang tatikil. Kahit ikaw ay nasa maluwag na kalagayan, magdua ka pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marami tayong kailangan sa Allah. Next. Magdua ng hindi mabalasik. Hindi masyadong malakas o pasigaw at masyadong mahina. Bagkus ay gawin itong katamtaman ang ating paghiling, ang ating pananalita, ang ating pagdudua sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Katamtaman. Next. Iwasan din natin ang dua laban sa iyong sarili at mga pamilya o kayamanan. Yan. Nakapik natin. Next. Mas mainam kung kayo ay nagdudua, lalo na kung kailangan natin, ay ulitin natin ito ng 3 beses. Yan ang mainam. Isinilay mula sa hadith na Sahih Muslim, rahimullah, na sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na ang sugo ay matapos magsala, nilakas niya ng kaunti ang kanyang tinig at nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga Quraysh, at ginawa niya ang kanyang dua ng makaikatlong ulit. 3 beses siya humihiling o inuulit niya ang dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay binibigyan niyang diin na ibigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Pagpapakita ng pagbibigay diin ng ating paulit-ulit na paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagpapakita ito ng kailangan natin. Next. Mas mainam kung kayo ay nagdudua, tayo ay nakawudu. Yan. Nakawudu. Tulad ng ginawa ng sugo nang siya ay humingi ng tubig at pagkatapos ay nagwudu at pagkatapos ay nagdua. Mula kay Bukhari at Muslim. Punta pa kong nalay. So humingi siya ng tubig at siya ay nagwudu at pagkatapos ay nagdua.
So mainam na tayo ay nagdudua, bagamat maaari tayo magdua sa lahat ng panahon kahit wala tayong wudu. Ngunit ito ay isang rekomenda na mainam na tayo ay nakawudu, nalisan kapag humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pang magandang rekomenda, kapag tayo ay nagdudua, bagamat ito ay hindi naman sa pilitan, ay nararapat tayong humarap sa kibla. Yan. Kung saan nakaharap ang mga nagdarasal. No? Itong kabala ito ay isang pinakamarangal na lugar kung saan dito tayo humaharap sa pagsasala. Sa makatwid ay mas mainam na tayo ay humarap dito kapag tayo ay magdua, at ito ay sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ang sugo ay humarap sa kibla at siya ay nanalangin. Siya ay nagdua. Ang sugo ay humarap sa lahat sa Kaaba at nagdua sa panahon ng digmaan ng Badar. At sinabi din ni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu na dito sa panahong ito ay itinaas pa ng sugo ang kanyang mga kamay o ang kanyang palad at nagsabi, O Allah, ibigay ninyo sa akin ang inyong ipinangako. So anong pinangako sa Badar? Ang mga anghel na tulong sa pag-ipagjihad. Ibinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ipinangako ng Allah na tutulong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Badar, sa digmaan, ang mga malaika. Source natin, Muslim, hadith number 1762, Ahmad 208, at Tirmidhi 3008. Next, isa pang gawain rekomenda. Isa pang gawain rekomenda kapag tayo ay nagdudua, na itaas natin ang ating mga palad kapag tayo ay nagdudua, bagamat maaari din namang hindi. Ngunit, masigit na mainam kapag nagdudua tayo na nakataas ang ating mga palad kung ito ay sunnah. Mayroon kasing ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagtataas ng kamay. Huwag natin gawin, baka lumitaw na bid'ah. Ngunit mayroon pagtataas na ginagamit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na kapag higit niya itong kailangan, tulad halimbawa kapag siya nagdudua ng salatul istisqa, paghingi ng ulan, o salatul jumaa. Ang iba sinasabi nila, sa jumaa ay hindi dapat magtaas ng kamay ang mga makmum, sapagkat walang proof na ang imam ay nagtataas o ang katib, ang nagkukutba ay walang proof na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagtaas ng kanyang kamay. Mayroong kapatid. Mayroon. Kung naalala nyo ang isang tao na humiling noon Rasulullah, sila ay nalagyan sa kagipitan, naging tagtuyo, nangangailangan sila ng ulam. Hindi ba humarap ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa kibla at itinaas niya ang kamay at humingi siya ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala at ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ni Sahih Muslim, ito ang ebidensya na ang katib o nagkukutba ay maaaring magtaas ng kamay at ang mga makmum kapag sila ay nagdudua. Ngunit maaari din namang hindi. Okay? Okay. At sa Sapa al-Marwa, kapag siya ay tumatakbo sa bundok dito, Sapa at Marwa, siya ay nagtataas ng kamay sa bawat makarating siya sa mga bundok na ito at nagdudua. Sa iba, huwag natin gawin. Halimbawa, papasok ka sa iyong bahay, tataas mo yung kamay, sasabihin mo, Bismillah, dahil nandun ka na sa bahay mo, papasok ka. Huwag, kapatid. Walang proof dyan. O kaya lalabas ka ng bahay, tataas mo kamay mo, sabihin mo, La hawla wa la quwwata illa billah. Sabihin mo, walang kakayang lumalipas sa Allah. Ya Allah, patnubayan mo po ako sa aking paglabas na ito. I-guide mo ako, Ya Allah. Kung umayang maligaw, Ya Allah, nakataas mo pala, walang ebidensya, kapatid. So, huwag natin gawin ang mga walang ebidensya. So, mainam na kayo ay nagpakataas ng kamay kapag mayroong ebidensya, sapagkat itong tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tinatanggihan ng dua kapag tayo nakataas ang ating mga kamay mula ito kay Abu Talib. Next. Mainam kung tayo sana ay nakakagamit ng mga siwak, sapagkat ito ay sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, sapagkat ang dua ay pagsamba sa pamamagitan nito ng bibig o dila. Kapag tayo ay nagdudua, isang magandang kaugalian na tayo ay gumamit ng siwak. Dahil ang utos ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magsiwak bago tayo magsala. So napakaganda na tayo ay gumamit ng siwak. Kung walang siwak, kapatid, gumamit ka ng toothbrush, higit ito mainam, ngunit hindi ito sa pilitan upang ikaw ay pahirapan sa pananampalataya. Next. Ipagdua natin ang ating mga magulang na Muslim na sila ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kahabagan sila man ay patay na o buhay. Pagdua natin sila.
At ganoon din ang mga magulang natin o sino mang kamag-anak natin hindi mananampalataya ay pagtuwa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay patnubayan sa matuwid na landas ng patnubay sa pananampalataya ng Islam. Huwag kang humingi ng tawad sa kanila kapatid. Hindi yan pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit propeta ka pa. Hindi ka pakikinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat hindi pinapatawad ng Allah ang lahat na nagbibigay katambal na malaki sa atin. Ihingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay patnubayan niya sa matuwid na landas. Yan. Magandang kaulgalingan yan sa ating pagduduwa. Next. Maging mabait tayo at maging masunurin sa mga magulang at ito ay isang kaparaanan upang ang ating mga dua ay tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At batin natin ang isang pinakamalaking gawain mabuti ay ang pagsunod sa mga magulang at pagiging mabait sa kanila. Kapag ang magulang sa atin ay nagalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagagalit sa atin at isinusumpa tayo. Ngunit kapag tayo mabait sa ating mga magulang, ang magulang natin ay nalulugod sa atin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugod din sa atin. Kaya tumingin ka kung paano ka bibigyan ng iyong mga magulang dahil nalulugod sila sa iyo, lalong higit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kayang-kaya kang higit na bigyan, higit sa iyong mga ibinibigay ng iyong mga magulang. Yan. Nakasalalay ibig sabihin, ang iyong pagduduwa sa iyong mga magulang. Kung ang iyong magulang ay galit, galit sa iyo Allah. Kung yung mga magulang ay natutuwa sa iyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na nalulugod sa iyo. Yan. Tanda ng pagsunod mo sa Allah, sa kanyang kautusan mula sa banal na Quran, na pagkatapos niya sabihin na huwag tayo magbigay pagtambal sa kanya, ay inutos niya maging mabait tayo sa ating mga magulang. Next. Gumawa tayo ng maraming voluntaryong gawain, kapatid. Isa rin itong dahilan upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin o paghihingi sa Kanya, sapagkat sinabi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith kursi na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang aking alipin ay napapalapit sa akin kapag ginagawa niya ang aking mga obligadong ipinag-uutos, at lalo siyang napapalapit at napapamahal sa akin kapag siya ay gumagawa ng mga kusang loob na mga gawain para sa akin. Sa ganito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga paningin, ako ay magiging kanyang paningin. Sa kanyang mga kamay, ako ang kanyang magiging mga kamay at mga paa. At sa kanyang mga pandinig, ako ay magiging kanyang pandinig. At sa kanyang pananalita, ako ay kanyang magiging pananalita. Ibig sabihin, lahat ng mabuti ang gusto ng iyong katawan, dahil ang gusto ng Allah ay puro mabuti, tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag siya ay humiling sa akin, ay ibibigay ko sa kanya ang kanyang kanais. Kaya dagdagan natin ang mga voluntaryong gawain, mga kapatid ko sa mga. Isang mainam na pagdudua din kung tayo ay nakatago sa isang lugar, kapatid. Ugalihin natin ang pagdudua ng nakatago. Tulad ni Zakaria sa kanyang panalangin na lihim. Sa chapter 19, mababasa niyo yan, verse 3. So, mainam na tayo ay manalangin ng lihim, kapatid. No, napakaraming benefits niya. Halimbawa, sinabi ni Taymiyyah rahimahullah, ang kanilang tinig, walang nakakarinig. Walang nakakarinig sa iyo, maliban sa Kanya at ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakarinig, maliban sa iyo at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So maraming kadahilan ng kapatid kung bakit ang Muslim ay nararapat siyang manalangin ng lihim. Halimbawa pa, ang pagduwa ng isang lihim sa lugar ay tanda ito ng may mataas na antas ng level ng iman. Kapag siya nananalangin sa lihim, alam niya na higit na dinidinig ito ng Allah, ang isang tahimik na lugar at nag-iisa kapag nagdudua at malayo sa makitang tao, tulad niya ng sadaka. Mas mainam ang nagbibigay ng sadaka kaysa sa nakalantang. Isa pa dito, mas mainam na nagdudua ng nalilihim, dito ang dua ay nagiging sinseridad. At ang puso ay buhay at gising ang kanyang pandama. At kapag ikaw ay nagdudua ng nakalihim, nadarama mo na siya ay malapit sa iyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kahit malihina lang yung tinig at hindi mo na kailangan pagsugaw, ay nararamdaman mo, naririnig at malapit sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Okay? At marami pang iba. Next. Bigyan pa tayo ng tatlo.
Mukhang wala na tayong oras. Mas mainam kung magdua sa mga best time. Yung mga best time na tinapik natin yan. Kapag tayo nakasudyod, o kaya bago mag-taslim, o kaya yung nagbubuli tayo ng Laylatul Qadr sa buwan ng last 10 days ng buwan ng Ramadan, o kaya sa Juma'a sa araw ng Biyernes, tinapik din natin yan. So best time. Mas mainam tayo ay magdua sa best time. Bagamat walang pinipili ang oras ang dua kahit anong oras, ngunit higit na dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga panalangin sa best time tulad ng time ng tahajjud. So tinapik na natin. So piliin natin mas mainam kapag dumarating ang mga best time ito, nagsala tayo, nagtira pa tayo, o kaya bago tayo magtaslim, best time yan. Magdua tayo sa Allah. Higit na dinidinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua sa oras niya. Next. Banggitin mo sa Allah ang iyong mga nagawang mabuti at ito ay sunnah. Sabihin mo, Ya Allah, ginawa ko po ito para sa iyo, Ya Allah. Hinihiling ko na ako'y patawarin mo, Ya Allah. So hindi ko na maikwento sa inyo kapatid ang tatlong kasaysayan ng tatlong nakulong sa kuweba, kung saan dito ang source natin na nakulong sila, binanggit nila sa Allah ang kanilang mga ginawang mabuti at ang batong tumakip sa pintuan na yon ay unting-unting umangat hanggang sa ito'y mabuksan sa pagsampit ng pangatlo sa kanila na siya ay gumawa ng mabuti rin para sa Allah. Sinabi nila ang kanilang mga ginawa hindi bilang pagsusumbat. Ito ay ginawa nito ang mga taong ito hindi bilang isang pagsumbat. Ito ay pagpapakita ng isang gawaing paglambing sa Allah. Paglalambing sa Allah subhanahu wa ta'ala tulad sa iyong ina. Yan. No? Hindi pa rin pagsusumbat siya. Alam mo na subhanahu wa ta'ala yan. Ngunit ito ay paglalambing sa Allah. Na ipinapakita mo sumusunod ka sa Allah, ginagawa mo ito para sa Kanya upang siya'y malugod sa iyo at ibigay niya ang gusto. At bilang panghuli ay magsalawat muli sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magluwalhati sa Allah. Balik rin natin. Kanina, luwalhati sa Allah at salawat. Ngayon po ay bilang pansara ay magsalawat muna tayo sa Propeta sallallahu alaihi wasallam at Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na sinabi natin kanina nung una, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam. Pwede nyo balik rin yan. Wassalatu wassalam, walhamdulillah rabbil alamin. Yan. No? Huwag mong ipunas sa mukha mo, kapatid, ha? Huwag mo i-upload sa iyong mukha ang iyong palad. Huwag kang gumaya sa mga Muslim na makikita mo pagkatapos magduway na upload sa kanilang mga mukha. Huwag, kapatid. Walang malakas na source na hadith sa kasaysayang yaan. Wala. Walang ebidensya na malakas na hadith na mayroong ginawa ang mga salaf, ang mga salafi, o tabi'in, o ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkatapos nilang magdua ay ihahaplos nila o hihilamos nila sa kanilang mga mukha ang mga kanilang panad. Walang source, kapatid. Maliban kapag matutulog ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, inire-recite niya ng 3 times ang Surah Falaq, Surah Nas, Surah Al-Ikhlas, at pagkatapos ay ihapos niya sa kanyang mukha, sa buong katawan hanggang sa likuran. Ito ang mayroong dalil. Ngunit ang mga pangkaraniwang dua, pagkatapos ng magdua, ay huwag nating ihapos ito sa ating mga mukha sapagkat walang source, kapatid, na matibay, na maaasahan upang ating gamitin ang ganitong uri ng paghaplos sa mukha. Yan po, kapatid. Yan po ang pinaksa natin sa araw na ito. At natapos natin hanggang chapter 3 ang paksang hinggil sa dua. Mga kapatid ko sa pananampalataya, sa kanila po na hindi tayo nasubaybayan at mga bagong tagapakinig natin, ay maaari nyo pong tuktukin sa inyong internet, sa YouTube, pumunta po kayo ang Salibirayin. Doon po makikita nyo ang mga nakaraan natin programa upang makahabol po kayo at makapag-aral sa pananampalataya Islam. Tunay po ang mga pinapaksa po natin dito ay kapupulutan po natin tiyak at mapagkakatiwalaan pong mga paksahin na hindi mga bara-bara at mga hinako sa mahihinang mga source, kundi po ay talaga pong pinagsumikapan po ng inyong lingkod, insyaAllah, na ang mga pinapaksa natin ay mapapagkatiwalaan upang hindi tayo malikaw. Ganito po natin pinagmamalasakitan ng programa ito, mga kapatid, at patuloy po kayong sumabaybay sa programang ito. InsyaAllah, pasamantala po ay magpapaalam na tayo, insyaAllah. Wa alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.